Pangako mo nung una, tiwala'y iina. Hi sir, pwede bang magtanong sa'yo if okay lang? Naghahanap kasi ako ng stranger na pwede kong ma-interview about life. Kung okay lang sa'yo, pwede ba kitang ma-interview? Kung okay lang naman. Sure. Hi sir, good evening. Pwede ko ba matanong kung anong pangalan mo? Angelo Manalata. So Angelo, matanong ko lang sa'yo, taga dito ka ba sa Binyan? Hindi po. Taga saan ka? Taga Tondo, Manila po. So anong ginagawa mo dito sa Binyan City? Bakit napunta ka dito? Nag-rides kami ng pamangkin ko para makagala ganun. Para malayo sa mga problema. Parang may pinagdadaanan ka, may problema ka ba na dapat mong i-open sa akin? Okay lang ba sa'yo na pag-usapan natin to? Sige po. Are you single or taken? Single. Nagmahal ka na ba? Yes. Nagmahal ako. Anong pakiramdam na nagmamahal? Masarap. Yun yung time na pagka magkasama kayo at gumagala kayo, may mga memories na magaganda. Then yung masakit, ito na yung time na papasok na yung problema na hindi naman dapat mangyari pero nangyayari talaga. So nasaktan ka na? Yes. Anong pakiramdam na nasaktan? Masakit kasi binigay mo naman yung best mo eh. Nagmahal ka lang naman talaga ng totoo nang walang pag-alinlangan. Sino tong taong nakasakit sa'yo? My ex-fiancé. So, yung ex-fiancé mo, ready na sana kayo magpakasal? Yes. So, nag-propose ka na sa kanya? Opo. Hindi lang natuloy? Hindi natuloy yung kasal namin kasi yun nga, nag-cheat siya eh. Oh, nag-cheat siya. So, ito ang issue is nag-third party. Yes. Nalaman mo yun, anong pakiramdam na nasaktan sa magiging fiancé mo sana at magiging asawa mo na forever? Unang-una, sobrang sakit kasi ginawa ko naman yung best ko. Mas inuna ko siya kaysa sa family ko, sa mama at papa ko. Yung papa ko nag-pass away at nakita niya yun kung paano nangyari. Hindi ko deserve masaktan ng ganito kasi mabait akong tao. Wala akong tinapakan na tao. Sir, matanong ko lang, ilang taon na kayo ng ex-fiancé mo? 3 years. Pwede ko ba matanong, kailan ka nag-propose sa kanya? December 10, 2021. Kailan kayo nag-break? September 25, 2023. Oh, last year lang to ah. Yes po. Siguro sa ngayon, dapat nyo nang kalimutan yung 2023. Sa ngayon, sir, kamusta ka na? Still recovering po rin kasi talagang napakasaklap talaga nung nangyari sa akin eh. Although dapat kalimutan ko na yun pero alam mo yun, hindi kasi basta-basta makakalimutan yung ganong situation like nag-propose ako, di ba? Sa babaeng pinakamamahal ko. Para sa'yo, paano ba maging tunay na maging masaya? Unang-una, yung love. Pag nagmamahal ka ng isang tao, masaya ka eh. Yung saya mo, walang katapusan, lalo na pagkasama mo talaga yung taong nagpapatibok ng puso mo at may pangarap kayo na makasama mo siya sa hirap at ginawa. Anong pangyayari sa buhay mo kapag inisip mo malulungkot ka? Yung nag-propose ako. Kasi bihira na lang sa lalaki yung pakakasalan talaga yung isang babae, yung dadalhin yung apelido niya at kung magkakaroon man ng pamilya at magkasama kaming tatanda. May pinagsisisihan ka ba sa buhay mo? Meron po. Yun yung araw na nag-propose ako. Kasi hindi ko deserve masaktan ng ganito eh. Sa lahat ng ginawa kong sakripisyo sa buhay namin. Pero ganun pa rin pala mangyayari sa akin. Kaya yun yung pinagsisisihan ko. Naniniwala ka pa ba sa forever? Hindi na ako naniniwala sa forever. Kasi mas pinili niya yung isang araw lang na nagpasaya sa kanya kaysa sa 3 taong na hirap at ginawa namin na magkasama. So now, parang hindi ako naniniwala sa forever. So dahil 3 months ka ng single, sa ngayon, ano mas pipiliin mo kapag nagmahal ka ulit? Yung taong mahal mo o yung taong mahal ka? Yung taong mahal ako. Kasi takot na akong magmahal ulit eh. Sa taong magmamahal sa akin, isa lang naman masasabi ko, kaya kitang ipanalo hanggang dulo. Wow! Ang gandang words yun. If ever na mapanood ni ex-fiancé itong video na to, ano yung gusto mong maging message sa kanya para maipadama mo yung sakit na naramdaman mo sa ngayon? Kung napapanood mo man tong video na to, sana maging masaya ka sa pinili mong desisyon. Huwag mo ako isipin, huwag kang mag-alala. Tuturuan ko yung sarili ko paano makamove on para maging okay na ako ulit. Yun lang. Wish ko good health and best regards. Ano yung
gusto mong ma-message sa ibang tao para kapulutan ng aaral yung naging sitwasyon ng buhay mo? Nag-propose pero hindi pala siya forever. Ang masasabi ko, kung talaga naman para sa inyo talaga yung babae at marunong makontento, siguro sapat naman na yon para talagang sila na yung makasama nyo sa hirap at ginawa. Kasi naniniwala ako, kung ang tao marunong makontento, makakasama mo yan hanggang dulo. Hanggang dulo. Oh, sakit. So, Angelo, maraming salamat sa napakagandang istorya.